Nicole done talking about the first, second, and third stage of Erik Erikson's psychosocial theory, let's proceed to the fourth stage, which is the industry versus inferiority. So, the fourth psychosocial stage takes place during the years approximately from 6 to 12 years old. So, nag-uumpisa dito mag-aral yung mga bata from grade 1 up until grade 6. So, dahil na school age itong stage 4 sa ni Erik Erikson, malaking influensya dito yung pagkakaroon ng parents, teachers o kahit yung peers nila para pagsabihan or ma-motivate yung isang bata na makakuha ng maraming achievements. Kasi yung goal ng stage 4 dito is magkaroon ng bata ng maraming achievements or magkaroon siya ng maraming rewards. So, kapag naman ang isang bata ay wala siyang support system, kumbaga, wala siyang mga tao na nakapaligid sa kanya para i-appreciate kung ano yung natamo niya, kumbaga sa stage na ito, doon magkakaroon ng inferiority. Kung sa first stage, ang positive side nito, sa fourth stage, ang positive effect nito is yung industry, kung na merong mga support system yung isang bata, kapag naman wala, dito yung negative effect, which is the inferiority. Kumbaga, ang isang bata, nawawalan siya ng tiwala sa sarili niya or nawawala siya ng kumpiyansa sa sarili niya dahil dahil nga mismo sa sarili niya is wala siyang tiwala sa sarili niya or wala siyang tiwala sa kakayahan niya. So, kapag naman too much yung nangyayari or nagaganap dito sa industry, magkakaroon dito ng tinatawag ni Erikson na maladaptation na Too much capacity. Narrow verticity. Kumbaga, kapag ang isang bata dito ay pinupush ng parents or teachers nila sa isang aspeto lamang at hindi binibigyan ng isang bata ng way, kumbaga, ng oportunidad para maka-explore pa, kumbaga, ma-explore pa niya yung mga knowledge na meron siya. Kapag naman napasobrahan yung negative effect dito sa inferiority, magkakaroon tayo ng malignancy na tinatawag na inertia. Yun yung tinatawag na kumbaga, dahil nga, nakikita niya kumbaga dito yung isang bata na meron siya kakayahan, ako wala, kumbaga naiaano niya yung sarili niya ikukumpara niya yung sarili niya sa ibang bata, kaya nagkakaroon siya ng kawalan ng tiwala sa sarili niya. Kumbaga, ayaw niya nang lumabas sa shell niya, kumbaga, ayaw niya nang mag-explore pa kasi hindi niya naman natatamo yung mga gusto niya dito sa stage na ito. Pero, kapag kaya nga, dapat na balance natin gawin yung stage 4 para magkaroon tayo ng virtue na tinatawag na competence, magaling. So, kapag ang isang bata ay nagkakaroon siya ng maraming achievements despite knowing na may kahinaan siya, dito niya natatamo yung competency. Again, anong virtue nga yung makukuha? Competence. Okay, very good. So, sa stage 5 naman, the stage 5, which is the identity versus rule confusion, dito na tayo belong. Kasi yung edad dito is 18 from 20 years old. So, kung sino yung 18 from 20 years old dito tayo belong sa adolescence, sa stage 5. So, kapag naman, ang positive side dito sa stage 5, which is the identity, kapag nalaman ng isang tao, or kapag nalaman mo na yung ego identity mo, kasi yung ego identity is knowingly who you are and how you fit in the society. Kapag nalaman mo na kung ano yung gusto mo, kumbaga, kung naipalabas mo na yung tunay mong pagkatao, despite, kapag naipalabas mo na sa mga paligid mo kung ano yung tunay na nararamdaman mo, magkakaroon ka ng identidad. Kumbaga, nahanap mo na yung identity mo. Magiging masaya ka na dito kasi may freedom ka na to express yourself within the society. So, ang negative naman effect dito sa stage 5 is itong rule confusion. Kumbaga, kapag ang isang tao dito sa stage na ito ay hindi niya nalaman or hindi niya natukoy kung ano ba talaga yung
kung ano ba talaga siya. Kung kumbaga magkakaroon siya ng rule confusion, nako-confuse siya kung ano ba talaga ako, sino ba talaga ako, bakit ganun. At meron din sa side na ito kapag yung example ko dito yung isang nerd. Kapag ang isang nerd ay pumasok sa isang bagong school, tapos pinagtawanan siya ng it's either friends niya or kahit sino pa man, tapos at the next day is binago niya yung sarili niya para sa ibang tao, but pinagtawanan pa rin siya. Dito makukonfuse kumbaga dito yung isang tao kasi ginawa ko na yung gusto nyo ginawa ko na yung expectation ng mga tao, bakit hindi nyo pa rin ako tanggap? Yun yung magiging think ng negative effect dito. At kapag naman napasobra yung positive effect dito sa identity, is magkakaroon tayo ng inertia ng maladaptation na tinatawag na fanaticism. Fanaticism. So ano nga ulit yung fanaticism? Pag- Yes. Kumbaga, sige, ang sa identity, ang fanatism, yung isang i-push niya na ang rason ng sangkawang nila. Kasi di ba dito sa stage 5 is more tayo dito sa idealism di ba? Iniisip natin sa stage na ito na yung way natin is tama lang. Hindi kumbaga tayo nakikinig sa mga adult. Yes. Yung mga nagbubuot tayo ng kaugalingon natin na rason na yun yung sundin natin kasi yun yung pag-think natin na tama ako dito na way. Yun. Kapag naman napasobraan yung negative effect dito sa rule confusion, magkakaroon tayo ng malignancy na tinatawag na reputation. Ano nga ulit yung reputation? They reject their membership in the role model before they reject their leader. O, kumbaga, nire-reject ng isang tao yung identidad niya sa community. Kumbaga, bakit ko pa kayo susundin kung pwede naman akong gumawa ng sarili kumbaga, mo-redirect siya, kumbaga, yun, aalis na lang siya sa ganyang komunidad kasi ini-expect naman ng mga tao sa kanya is puros mga negative. At papasok dito yung mga activities like alcohol, drugs, dahil nga sa isang, kasi yun yung tinitink nila na yun, kumbaga, yun yung magiging way para matakasan nila yung rule confusion nila dito. At kapag naman balancing pagkakaroon dito ng positive at negative, magkakaroon tayo ng virtue na tinatawag na fidelity. Ano nga ulit yung fidelity? Fidelity means loyalty or yun. So, kapag dito sa stage 5 is tanggap ka ng isang community kahit na sino or ano ka pa man, magkakaroon tayo ng tinatawag na virtue na fidelity. Kumbaga, despite of isasagawa ko dito yung isang ko ng LGBTQ. Kumbaga, from ipinanganak kang lalaki, ngunit lumaki kang babae. Kumbaga, sa isang community, mararanasan mo dito yung acceptance ng mga people kahit na hindi ka perfecto, kahit na hindi tugma yung pagkatao mo sa birth mo. Yun yung mabubuo dito sa stage 5 number 2. Gets? So, now let's proceed sa stage 6, which is the intimacy versus isolation. So, sa stage na ito is edad 18 to 40 years old. 18 to 40 years old. Kumbaga, sa stage 6, which is ang positive side nito ay yung intimacy, kumbaga, dito ang isang tao ay naghahanap na or kumbaga nakikipag-socialize niya sa iba, nakikipag-ugnayan na siya sa iba para magkaroon siya ng partner like sa intimacy. Kasi kumbaga magkakaroon siya ng ka-partner in life. Kumbaga yun yung positive way dito yun yung positive effect dito sa stages. Habang ang negative habang ang negative sa effect naman nito, which is yung isolation,
baliktaran siya dito sa intimacy. Kasi dito sa intimacy, naghahanap ka na eh. Nakikipag-socialize ka na or nakikipag-ugnayan ka na sa isang tao or sa ibang tao. Kapag naman yung dito naman sa isolation is hindi ka marunong magpag-ugnayan sa iba or hindi ka nakakahanap ng ka-partner in life. Ang natiting dito ng isang lalaki or isang babae or isang lalaki or isang tao is hindi ako kamahal-mahal. Hindi ako or hindi, kumbaga wala siyang ano sa sarili niya. Kumbaga ayaw niya na makipag-interact kasi walang may gusto sa kanya. Yun yung ititik ng isang tao dito. Kapag naman too much yung mangyayari dito sa intimacy is magkakaroon tayo ng maladaptation na tinatawag na promiscuity. What do you mean by promiscuity? Promiscuity is being free to freely, yeah. Kung sa babae, too easy to get ka lang. Kung sa lalaki naman, free kang gawin yung ginagawa mo. Like, yes. Like, for example, papasok din dito yung too much positive is yung sa sobrang pakikipag-socialize mo sa isang tao or sa ibang tao, or kumbaga, like sa relationship, tapos nakikipag-socialize ka na din sa iba. So, magkakaroon dito ng kabit-kabit. So, magkakaroon ng maraming lovers dito yung intimacy or sa relationship na tag. At if too much naman yung isolation is magkakaroon tayo ng malignancy na tinatawag na exclusion. Ano yung exclusion? Ha? Yes. Dahil sa... Sige, Miss Apple, isa pa. So dahil nga nagkakaroon ng malignancy, meron tayong tinatawag dito na exclusion. Meron ka bang... Yes, nais sabihin Miss exclusion, kumbaga, tinitake dito ng isang tao na dahil nga wala siyang kumbaga walang tanggap sa kanya or hindi siya nakikipag-socialize dito eh. Kumbaga, tinitake dito na, ina-isolate niya na lang yung sarili na, kumbaga, bahala na to, tatanda na lang ako ng isa. Yun yung pagiging ng isang tao dito sa stage 6. Okay na ba sa stage 6? Okay, let's proceed sa stage 7, which is the generativity versus stagnation. So, dito sa stage 7, ang edad ng mga tao dito ay sa middle 20s up to late 50s. So, dito sa generativity, ito yung positive side ng stage 7, which is nakikipag-generalize ka na sa iba. Kumbaga, dito sa generativity, malaking example dito yung pagkakaroon ng pamilya. Kumbaga, yung pagkakaroon ng anak, yun yung magiging matatawag mo na sa'yo. Like, matatawag na sa'yo at yung pag-work din dito sa pag-work sa isang community or kumbaga may naiambag ka na sa isang community, pag-work sa pagtatrabaho sa basta yung mga pagtatrabaho na nakakatulong ka sa lipunan. Yun yan sa generativity. Kapag ang negative effect naman dito is yung stagnation. What do you mean by stagnation? Okay. So yung stagnation is kung dito sa generativity is nagtatrabaho siya or meron siyang mga nagawa dito sa part na ito. Kabaliktaran naman dito yung stagnation. Kumbaga, ang tiniting dito ng isang tao is wala siyang ambag sa lipunan. Kumbaga, walang saysay yung pamumuhay niya kasi wala siyang naiambag or wala siyang yung maikomit o maikapahambog, kumbaga yun. Yung matatawag na sa'yo talaga, yun. Kapag naman sobra yung positive effect dito sa generativity, magkakaroon tayo ng maladaptation na tinatawag na overextension. Kumbaga, yung pagkatrabaho mo na is
napapasobra yung pagtatrabaho mo sa ibang tao at hindi ka na nakakapagbigay ng oras sa sarili mo. Yun yung dito sa too much positive. Kapag naman too much stagnation ang nagagawa or too much negative ang nagagawa is magkakaroon tayo ng malignasin na tinatawag na rejectivity. Kumbaga, nire-reject na siya ng isang society. Kumbaga, o kaya't yung sarili niya, nire-reject niya. Kasi tiniting niya na dito is wala talaga akong sayo-sayo kasi wala akong nagawa or kahit dito sa work, wala siyang pag-a-adsenso. Kung mababa siya nag-start, mababa pa rin siya until now. Pero kapag balance ang pagkakaroon ng generativity at stagnation, yung positive at negative, if balance natin siya nagawa, magkakaroon tayo ng virtue na tinatawag na care.